sufficient in grounds. Ito ang naging desisyon ng House Committee on Justice sa ikatlo at ikaapat na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Formal na ring itinakda ang official impeachment hearing sa Kamara. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal Amy Atienza. Amy. Cheryl, sa March 25 na nga, sisimulan ang opisyal na pagdinig para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin niyan ay matatalakay na noon ng House Justice Committee kung dapat nga bang i-impeach si VP Sara. Kanina napagbotohan na sufficient in grounds ang dalawang natirang reklamo laban kay VP Sara. Sa pagdinig kanina, muling iginiit ng mga mambabatas na hindi raw sapat ang naging sagot ng ikalawang Pangulo. Tanging pagtatanggi lamang daw sa mga alegasyon ang naging laman ng kanyang answer ad cautelum. Naging dismayado rin si Kabataan Party List Representative Rene Corito dahil wala raw nakitang paliwanag sa bawat salaysay ng mga pangyayari sa mga reklamo. Gayon din para sa abogado ng third impeachment complaint na si Amando Ligutan na nagdidiin sa non-answer nito. Ayon naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, hindi raw totoo na may double standards na nakapaloob sa reklamo. Dumaan naman daw sa tamang proseso ang pagtatalakay ng mga alegasyon sa kanya. Mula pa sa determination ng sufficiency in form and substance sa Kamara. Cheryl, kanina nakapanayam na rin natin dito yung mga kinatawan ng Makabayan Bloc at nasabi na rin talaga nila na dapat daw talagang magpatuloy na itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ginigit nila na hindi naman daw naging sapat ang sagot ni VP Sara kaya naging mabilis na lang din daw talaga ang determination ng sufficiency in grounds ng House Justice Committee. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.